May nabasa po ako, ang sabi po niya, ngayon ko lang nalaman na hindi ako nagkukulang sa asawa ko. Ngayon lang daw niya na-realize, ngayon niya lang naunawaan na hindi pala siya nagkukulang. Alam niyo kung paano niya nalaman? Nung inaaway siya ng misis niya, ang sabi sa kanya ng misis niya, sumusobra ka na. Kaya sabi niya, doon niya na-realize na hindi siya nagkulang. Kasi sabi ng asawa niya, sumusobra ka na. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pa sumusobra. Kulang pa. Kulang pa. Marami pa tayong pwedeng gawin para sa Diyos. Marami pa po tayong pwedeng ibalik para sa Panginoon. At kung naniniwala po kayo na hindi pa kayo masyadong nakakabawi sa Panginoon at gusto ninyong bumawi, pwede po ba natin sabihin, Amen? At babawi tayo sa Diyos. Amen. May mga pangyayari po sa buhay natin na kung minsan, naiiyak po tayo. Naranasan nyo na ho ba yan? Yung parang naiiyak ka sa sakit, sa hapdi, sa kirot, sa ano yun? Sa hirap, minsan naiiyak po tayo. Pero lagi po natin tatandaan, lagi po nating iisipin na God has a purpose. God has a plan. Minsan iniisip natin, para bang sa dami-dami ng tao, bakit sa akin pa ito nangyari? Sa akin pa napatiming, sa akin pa napatsyempo. Pakisabi sa katabi mo, may layunin ng Diyos. May plano ang Diyos. As a child of God, tandaan po natin, wala pong aksidente, walang nagkataon lang, wala pong parang tsamba-tsamba. Lahat ng nangyayari po sa atin bilang mga anak ng Diyos, yan po ay may kinalaman sa plano ng Diyos sa atin. Pakihawakan nga yung katabi mo, may plano sa iyo ang Diyos. Huwag kang umiyak. Baby, don't cry, sabihin mo. Baby, don't cry. Huwag kang tumangis. Kung nasasaktan ka ngayon, sige lang. Kung nahihirapan ka ngayon, daan lang. Magpatuloy ka lang. At makikita mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Gagamitin ka ng Panginoon. Pakisiko nga yung katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. God is going to use you. He will use you mightily. Ang sabi po dito, as a child of God, nothing in your life happens by chance. Every event, every encounter, every experience is intentionally connected into God's master plan for your life. Lahat ng experience mo, lahat ng encounter, even trials, kahit yung mga pangit na pangyayari sa buhay mo, makikita mo, balang araw gagamitin po ng Diyos yan. Lahat na nangyari sa iyo, tandaan mo, gagamitin niya ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Sino po dito, minsan naloko ka na? Huwag mo na itaas ang kamay mo. Minsan niloko ka niya, binigay mo na lahat. Lahat binigay mo na. Tapos, ang sakit, di ba? Pakisabi, ouch. Ouch. Kasi, binigay mo na lahat. Lahat. Pati patot, panabla, nasa kanya na. Wala ka nang itinira sa'yo. Pero iniwan ka pa rin. Pakisabi po, ouch. Pero wag kang mag-alala. May layunin ng Diyos. After 5 years, after 10 years, magpapasalamat ka sa Diyos. Sasabihin mo, Panginoon, salamat. Binigyan mo ako ng mabuting partner in life. Pandesal lang ang hiningi ko. Burger ang binigay mo. Pakisabi po, wow. Wow. Di ba? Minsan, iyak ka kasi gawa nung feeling mo, pinagkaisahan ka sa trabaho. Ano yan, EDSA?
revolution. Parang minsan akala mo pinagkaisahan ka, inalis ka sa trabaho, pero makikita mo na lang, inilipat ka, dinala ka ng Diyos sa maayos na company. Or you might be the owner of that company. Amen? Sa totoo lang, hindi ka naman talaga inalis, kundi ikaw ay inilipat ng Panginoon. Yun ang totoo doon. Sa totoo lang, hindi naman talaga rejection yung naranasan mo. Ang totoong naranasan mo, redirection of God. Amen. Kaya kung ito ay naranasan mo, yung grace ng Panginoon, yung kamay ng Diyos na nag-guide sa iyo, kung naranasan mo yung pagsama ng Panginoon sa buhay mo, pwede po bang palakpakan natin ng malakas ang Panginoon? Yung pinakamalakas! Yung mas malakas pa po dyan! Na may kasamang pagpupuri! Pasasalamat! Salamat, Panginoon! Purihin po ang Panginoon. I would like to share with you the life story of Esther in the Bible. Sino po sa inyo ang nakakakilala kay Esther? Esther. Who was Esther? Sino po ba si Esther sa Biblia? According to the Bible, Esther became the queen of Persian Empire. Siya po ay naging queen. Naging reyna po siya. Talagang itinaas siya ng Diyos. Iniligay siya ng Diyos sa napakagandang posisyon. Tingnan mo yung katabi mo na babae, baka yan na ang susunod na Esther. Baka itataas din niya ni Lord, ipopromote din niya ng Diyos. Maaring hindi natin alam yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng taong yan. Amen. Sino po ba si Esther sa Biblia? She became an instrument of God to save her people. Ginamit po siya ng Panginoon para iligtas yung kanyang mga kababayan. Kasi po yung mga kababayan po niya, nagkaroon ng matinding threat na sila'y uubusin. Lahat ng lahi niya uubusin. Pero salamat sa Diyos, kaya pala siya ginawang queen. Inilagay sa isang mataas na posisyon ng Panginoon kasi gagamitin siya ng Diyos. Sino pa po si Esther? Si Esther po ay lumaking walang nanay, walang tatay. She was an orphan. Sino po dito walang nanay, walang tatay? Gusto kong sabihin sa iyo, anuman ang family background mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin kang instrumento ng Panginoon. You will be a mouthpiece of God. You will be a channel of blessing of the Lord. Amen! So sa mga oras na ito, panoorin po natin yung short video. Short video po ito ni Esther. Bigyan nyo lang po ako ng mga 1 minute lang po ito. Panoorin po natin ito maigi. Let us watch this short video. Have you ever wondered how one person can change an entire nation's fate? The story of Queen Esther from the book of Esther is a profound example. Esther, a young Jewish woman, rises to become the queen of Persia. When a decree threatens the annihilation of her people, Mordecai, her cousin, urges her to reveal her Jewish identity to King Xerxes and plead for their lives. Esther 4:14. Imagine the fear and uncertainty Esther must have felt, knowing that approaching the king uninvited could mean death. Yet she declares, "If I perish, I perish." Esther 4:16, showcasing immense courage and faith. Through her bravery, she saves the Jewish people from destruction. This story teaches us the power of courage and standing up for what is right, even when it is risky. In our daily lives, we can draw inspiration from Esther's faith and determination to face our own challenges head-on, knowing that our actions can make a significant difference. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakatindi po ng pinapakita ni Esther na yung sinasabing sense of accountability. Pakisabi po, accountability. Accountability. Accountability.
Yung marami pong lessons, no? Maraming insights sa Book of Esther sa Bible. Pero yun ang gusto kong idiin, itatak sa ating isip at puso. Yung pagkakaroon ni Esther ng sense of accountability. Talagang nararamdaman niya na may pananagutan siya sa Diyos. Nararamdaman niya na may matindi siyang pananagutan sa kanyang mga kababayan. May pananagutan siya sa Panginoon kasi hindi aksidente na siya ay maging queen. Hindi aksidente na mailagay siya sa ganung posisyon. Hindi aksidente na siya ipagpalain ng Diyos. Na dati po siyang orphan, dating mahirap, laki sa hirap, galing sa hirap. Hindi aksidente na bigyan siya ng Diyos ng mga matinding pagpapala. Naramdaman at nakita ni Esther na meron siyang matinding mission para iligtas yung kanyang mga kababayan. At ito ay pananagutan na malupit, matindi sa Panginoon. Hindi siya papayag na hindi siya kikilos, hindi siya gagawa. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay binibigyan din ng Panginoon ng mission at meron din po tayong accountability. Ang sabi po sa Mark 16:15, Jesus our Master gave us a mission. Pakisabi po, mission. Ang ating Panginoong Hesus, binigyan ka kapatid, binigyan tayo ng mission. Ano po ang sabi ng Mark 16:15? Sabay-sabay po natin basahin ng malakas. 1, 2, 3, go. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito po yung mission po natin. Ang mission po natin ay spread natin ang mabuting balita, ang good news, ang mga salita ng Diyos sa mga tao. Yan po yung ating mission. This mission was not given to holy and powerful angels. Hindi ito ibinigay sa mga angels. Pakitapik niya sa balikat yung katabi mo, sa iyo binigay. Sa iyo pinagkatiwala. Sa iyo itinagubilin. No, hindi po ibinigay ito sa mga angels. Hindi po ibinigay sa kanila, no? Hindi sa kanila, maaring qualified po sila gawin yun dahil makapangyarihan sila at mga banal. Pero sa iyo binigay. Bakit? Kasi ikaw yung nakaranas ng biyaya ng Diyos. Iba po kasi pag naranasan ng isang tao yung biyaya ng Diyos, madali niyang maiko-communicate, madali niyang masasabi kung gaano kalaki, kung gaano kabuti, kung gaano katapat, kung gaano kagaling ang ating Panginoon. Amen! Taas po ang kamay ng mga nakaranas sa biyaya, sa awa, habag, kabutihan ng Panginoon. Mataas po na kamay at ipalakpak po natin yan sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ng 1 Timothy 2:3, we are the soldiers of the Lord Jesus Christ. Kapatid, kaibigan, hindi ka ordinaryong Kristiyano. Ang sabi ng Biblia sa iyo, ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, we are the soldiers of the Lord Jesus Christ. Amen. Can we say, yes, Lord? Yes, Lord. He is our commander. He is our chief. He is our king. He is our master. At ibinigay niya yan sa iyo at sa akin. At ang sabi ng salita ng Diyos, mga sundalo tayo ni Kristo. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang sundalo. Dapat ang sundalo ni Kristo matikas. Tingnan mo, matikas ba? Buo ang loob. Tingnan mo. Matapang. Walang takot. Action man. At kung ito'y nakikita mo sa katabi mo, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan po ba ang palakpak ng mga sundalo ni Kristo?
mas malakas, mas matikas. Hallelujah! Tayo po'y mga sundalo ni Kristo na hindi mag-aawol. Hindi po tayo mag-aawol. Hindi tayo mga lousy soldiers. Alam niyo po ba yung mga lousy? Nung araw po, uso po yung CAT. Sino po nakaabot sa CAT? Diyo ba? Kami po ay nag-training pa po sa CAT para maging officer po kami. At yung salitang lousy, masakit na salita po yan. Masakit na salita, kaya ayaw naming sasabihan kami ng lousy. Pag lousy ka, parang papatay-patay ka, matamlay ka. Wala kang buhay. Pag sinabing lousy, mga kapatid, lack of willingness to yield. Hindi ka willing tumanggap ng order, hindi ka willing mahirapan, hindi ka willing sumunod, hindi ka willing magsakripisyo. Pakisabi nga sa katabi mo, lousy ka ba? Dapat di ka lousy. Amen! Hindi rin tayo mag-aawol. Pag sinabing mag-aawol, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, absent without leave. Pag nag-aawol, ang sabi po, it refers to a soldier who is absent from their unit and duty station without permission or authorization. Yun po ibig sabihin na nag-aawol. Inilagay siya sa isang station, inilagay po siya sa isang field, tapos biglang uuwi na lang, biglang aatras na lang, ay pangit po yun. Ang hanap ng Panginoon ay mga sundalo niya na maglilingkod sa Kanya hanggang dulo. Amen! Ang hanap ng Panginoon ay ang mga anak niya na maglilingkod sa Kanya hanggang sa huling hininga. At kung ikaw yung maglilingkod para sa Panginoon, malakas po na hallelujah. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakalulungkot po, ang daming Kristiyano ngayon, lousy. Aatin sa church, parang walang buhay, tatamlay-tamlay. Yung worship team halos todo-todo na po magpuri. Pero ang daming mga Kristiyano hihikab-hikab pa rin. No po, kami po minsan dumarating yung time na wala kaming tulog, 1 oras, 2 oras ang tulog namin. Pero pag nasa gawain kami ng Diyos, talagang mulat na mulat kami. Gising na gising para kay Lord. Pakitingnan mo yung katabi mo, yung mulat na mulat. Gising na gising para kay Lord. Amen! Abay, pagkatapos naman ng worship, pwede naman tayo matulog. Pwede naman tayo magpahinga, pero pag nasa gawain tayo ng Diyos, buhay na buhay tayo para kay Lord. Amen? Nakalulungkot po, ang dami pong mga Christians ngayon, ang nakita mo nag-aawol. Bigla na lang mawawala sa church, mawawala sa ministry, mawawala sa gawain ng Panginoon, bigla na lang hindi aatin. Abay, napakahirap. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang mag-aawol. May pananagutan ka, may responsibility ka, may accountability ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang sabi po ng Ezekiel 3:18, we are all accountable to God. Lahat po tayo. May pananagutan po tayo kay Lord. Basahin nga po natin ng malakas yung Ezekiel 3:18. Ano po yung pananagutan na sinasabi po dyan? 1, 2, 3, go! Kung ang isang taong masama ay nakarinig ng aking babala at hindi ka nagbabala sa kanya, kung magkagayoy mamatay ang taong masama na yan sa kanyang kasalanan at ang dugo niya'y sa iyong kamay ko, sisingilin. Abay, may pananagutan pala tayo sa Diyos. Kung yung mga tao daw po na nasa paligid natin, mamatay at mahulog sa apoy ng impyerno, tapos hindi tayo nagbigay ng babala. Pakisabi po, babala. Hindi tayo nagbigay ng warning, hindi tayo nag-share ng gospel, hindi tayo nag-invite,
Hindi tayo nag-reach out. Hindi tayo gumawa ng paraan para madala natin sila sa paanan ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng mga events, nagkakaroon tayo ng mga special Sundays for mission, tapos hindi mo yan kinonsider, hindi mo siya pinagbutihan. Kung yung mga tao na yan mapahamak, pakititigan ngayon katabi mo, pananagutan mo yan. Mananagot ka dyan sa Diyos. Opo, totoo po yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung sila'y mapahamak, kung sila ay mahulog sa apoy ng impyerno, dagdagan pa po natin. Kasi yung pagkahulog sa apoy ng impyerno, medyo matagal pa yun eh. Yung present life na lang niya. Kung makita mo na yung taong yan, nasira ang buhay, tapos hindi mo nadala sa Panginoon, pananagutan mo yan. Halimbawa, nagumon sa bisyo. Halimbawa ay nakapag-asawa ng adik, nananakit. Di ba may mga ganyan? Tapos nawasak yung pamilya. Pananagutan mo yan. Dapat nung bata pa siya, kabataan pa siya, naturuan na siya ng Word of God. Nadala na siya sa church. Amen? Amen? At ang sabi ng salita ng Diyos, kung matapos natin sila babalaan, nagawa na natin lahat ng paraan para ma-share natin yung gospel at nagmatigas pa rin sila at sila'y napahamak, ang sabi ng Panginoon, wala na tayong pananagutan. Wala na tayong pananagutan. Pero ngayon, malakas pa tayo, buhay pa tayo. Abay, gagawin po natin yung ating mission. And our mission is to bring the people to Christ's feet. Dalhin ang mga tao sa paanan ni Kristo gamit ang lakas natin, gamit ang lahat ng meron tayo. By all means, by all costs, gagawin natin lahat ng paraan. Maakay lang natin yung mga kabataan, mga mag-asawa, bawat pamilya, bawat bata sa paanan ng Panginoon. Amen. At kapag nadala natin sila sa Panginoon, huhugasan sila ni Kristo ng kanyang dugo sa lahat ng kanilang sala, mananahan ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, at magsisilbing tahanan ng Diyos sa kanilang katawan. Pupuspusin sila, mababago buhay nila. Iga-guide sila ng Word of God, at dahil guided sila ng Word of God, magiging successful sila. Pagpapalain ng Diyos yung buhay nila. Magkakaroon sila ng maayos na pamilya, maayos na trabaho, maayos na kalusugan. Di ba napakaganda ng ganon? Yung buhay ng tao na nasa dilim tapos nadala mo sa liwanag. Yung buhay ng tao na magulo, puno ng kasalanan. Di ba napakaganda kapag nadala mo sa Panginoon? At pag uwi mo sa Panginoon, sasabihin sa iyo ni Lord, congrats. Welcome, my good and faithful servant. Purihin po natin ang Panginoon. I-imaginein mo na lang mga kapatid. Try to imagine. Ano po ang pakiramdam kaya ng mga taong nahuhulog sa apoy ng impyerno? Imagine mo na lang. Sumisigaw sila. Diba? Naisip nyo na po ba yan? Alam mo, nung kabataan ako, yan lagi ang nai-imagine ko. Ano ang itsura ng mga taong kakilala ko, mga taong mahal ko, mga tao na kaibigan ko, malapit sa akin. Ano kaya itsura nila kapag nahuhulog sila sa apoy ng impyerno? Siguro nagsisigawan sila. Imagine mo yan. Hayaan mo maging inspirasyon mo yan para madala sila sa paanan ng Panginoon. Amen! Amen! Pag-isipan po natin ito, mga kapatid. Pag-isipan po natin ito. Many people today are alive physically. Buhay na buhay po sila. But dead spiritually. Maraming tao ganyan. Buhay na buhay, pero they are spiritually dead. They've been deceived by Satan
and are trapped in bondage. Napakaraming taong ganyan. They are in bondage. Bondage po sila ng kasalanan, bondage po sila ng iba't ibang bisyo, bondage po sila ng iba't ibang klaseng mental problems and emotions, bondage po sila ng anxiety, depression, fear, discouragement, bondage po sila ng diablo, and they are trapped. They are being deceived. They've been deceived by Satan and are trapped in bondage, living lives filled with misery. Kaya buhay nila punong-puno ng suffering and hardships. Sadly, if they don't receive the gospel of salvation, they are headed for an eternity of suffering in the lake of fire. Yun po pinakamatindi. Pag hindi natin sila nadala sa Panginoon, nag-iintay na po ang apoy ng impyerno, ang gates of hell sa kanila. Papayag ka ba dyan? Pakitanong mo yung katabi mo, papayag ka sa ganyan? Hindi tayo papayag. May chance pa eh. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat buhay sila, may pag-asa. Hanggat buhay tayo, meron tayong pwedeng gawin. Kaya ang church po natin, gumagawa ng mga gawain para madala natin sila sa Panginoon. Amen! Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Now, ang tanong po as we end, what are we going to do? Ano gagawin po natin? We know that we are accountable to God. We know that God has given us a mission. And we are accountable to God. Alam natin kung paano sila matutulungan, paano sila masisave, paano sila maaahon sa kahirapan. Nasa atin ang susi, nasa atin ang Word of God, nasa atin si Lord. Ano po ang gagawin po natin? Let us share the gospel daily. Pakisabi po, araw-araw. Araw-araw. Kailan mo i-share yung gospel? Tuwing gusto mo lang, feel mo lang, pag masaya ka, maraming blessing. No, mali. Hindi po ganun. Ang sabi po ng Biblia, 2 Timothy 4:2, preach the gospel in season and out of season. I-share mo yung gospel, napapanahon man o hindi. Kahit masama ang pakiramdam mo, kahit may problema ka, kahit may sakit ka, kahit may pinagdadaanan ka, kung meron kang pwedeng mailapit sa Panginoon, dalhin mo siya sa Panginoon. Dahil inilagay ng Panginoon yung taong yan sa'yo for a purpose, for a reason, para madala siya sa Panginoon. Amen. Amen. Dati po, hindi ko maintindihan yung daddy ko. Yung daddy ko po, lagi na lang kahit saan magpunta, dala-dala niya yung Bible niya na color black, yung Bible nung araw, yung malalaki, yung malalim na salita, yung King James Version na Tagalog. Kahit saan magpunta yung tatay ko, dala-dala niya Biblia niya. Kahit sa palengke, dadali niya Biblia niya. Kahit sa planta, dadali niya Biblia niya. Kahit makikipagkita sa mga barkada, tropa, dala Biblia. Kahit saan siya magpunta, sinishare niya yung gospel. Hindi ko po maintindihan nung araw yon hanggang sa na-realize ko yung salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kaya ngayon po, ini-impart ko sa inyo at sa aking mga anak. Minsan hindi nyo po maintindihan ang inyong pastor. Bakit si pastor na lang? Kahit saan na lang magpunta, isinishare ang salita ng Diyos. Isinishare ang gospel kasi nga po, God has given us a mission. We are accountable to God. Nung nakaraan lang po, nagpunta po kami sa mall ng aking anak, si Joshua. Sabi ko, nak, mag-pray tayo na makapag-share tayo ng Word of God dito. Eh, alam niyo po, ang pag-share sa Word of God, spiritual warfare po yan. May kalaban tayo. Kung tayo, soldier tayo ni Kristo, kalaban po natin ang kadiliman, si Satanas, ang kanyang mga kampon. Kaya kailangan din dyan ang prayer. Sabi ko na, pray tayo. Manalangin tayo. Pray kami, wala kaming
makita na parang potential na taniman ng salita ng Diyos. May dumaan na 2 kabataan, sabi ko, pwede yun kaya lang, ang bilis maglakad. Hindi na natin mahahabol. Hanap kami ng hanap na masisiran. Tapos nakita ko doon sa Starbucks, meron doon yung parang giant poodle. Ang cute mga kapatid, oh. Ang laki. Giant poodle, mag-asawa. Sabi ko, pwede ho bang magpa-picture? Siyempre, gano'n naman pag-share ng gospel, di naman kagad Bible kagad ilalabas mo eh. So, ay pwede po, pa-picture muna kami. Pwede po bang i-pet, i-touch? Magpapaalam ka na muna, di ba minsan may mga nangyaring ganyan, nakakita ng mga malalaking aso, biglang hinawakan, biglang sinakmal. Kakatakot naman yun, di ba? Ay pwede po, mabait yan, mabait. Pagpe-pray ko po pagpe-pray ko, pastor po ako, lingkod ako ng pagpe-pray ko po. After po namin pag-pray yung mga giant poodle, pinag-pray po namin yung may-ari. And they were blessed by God. Amen? Amen? Tapos pagbaba po namin doon sa second floor, ayun, nakita po namin. Sabi ko, nak, yan yung 2 estudyante na naglakad sa atin, pinahinto ng Diyos. Tinan mo, nakatambay lang. Yun, siniran po namin ang Word of God. Amen. Tapos nakakita po kami ng piano. Diyan po sa mall, may piano ko dyan. Ewan ko kung binebenta ba yun. Basta naka-display. Sabi ko, Dika, let's worship the Lord in this place. Grabe, bumaba yung presence ni Lord. Ang saya po pag nagsishare ka ng gospel. Nararanasan mo yung presence ni Lord, yung biyaya ng Diyos, yung pagsama ng Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, hawakan mo yung balikat niyan, gagamitin ka ng Diyos. Sama ka sa amin, mag-i-evangelize tayo, magmi-mission tayo, mag-aakay tayo ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Amen! Kung lahat po tayo, gagamitin po natin yung buhay natin para sa Panginoon. Alam niyo po, yung lugar na ito, napakadali lang nito mapuno. Napakadaling punuin ang lugar na ito kung kikilos po tayo at mag-aakay ng mga tao. Amen! Ano pa po dapat natin gawin? Pray! Pray for unsaved. Let us pray for these people. Tandaan mo, saan ka man dinadala ng Panginoon, God has a purpose, God has a reason. Saan ka man dalhin ng Panginoon, lagi mong isipin, dinala ako ng Panginoon dito, magmi-mission ako. Huwag mong isipin na, ay, nasa school ako, pinag-aaral ako. Ay, nasa hospital ako, dadalaw lang ako sa kaibigan ko. Ay, nasa office ako, magtatrabaho ako. Wag lang ganun. Tama yun. Pero lagi mong isipin, nandiyan ka sa lugar na yan, merong mga tao na mamimit ka, ma-encounter ka, at gagamitin ka ng Diyos. Amen. At para ma-inspired ka na mag-share, imagine mo yung taong yan at the back of your mind, nagsasuffer, naghihirap, at may pananagutan ka sa kanya. Amen. Isipin mo yung taong yan, sa judgment day, papayag ka ba na habang hinahatulan siya, sa judgment day, habang hinahatulan siya, tapos ikaw, nakatingin siya sa iyo, di ba? Pagkatapos hahatulan siya ng kamatayan sa impyerno, ibubulid siya sa apoy ng impyerno. Papayag ka ba na sisisihin ka niya? Sasabihin niya, Lord, yung taong yan, hindi niya ako in-invite sa church, hindi niya i-share sa akin ang Word of God, hindi niya ako in-encourage, hindi niya ako pinag-pray, hindi niya ako pinansin. Sabihin mo nga sa katabi mo, mansin ka naman. Para ka namang isnabero. Sa camera, panay ang kaway mo eh. Sa personal eh, isnabero ka. Alam mo yung pagiging mahiyain, alisin mo yan. Kasi yung pagiging mahiyain, mamimisinterpret ka ng tao. Di ba ikaw nahihiya, di ka nagsasalita. Minsan, wala ka namang masamang ugali, pero napag-iisipan ka nila na suplado ka. Kasi hindi ka namamati. Hindi ka nag-greet, hindi ka man lang maka-smile,
hindi ka man lang makagreet. Ikaw nahihiya ka at hindi ka makapagsalita, pero sila pala may masama nang iniisip sa'yo. Ang isip sa'yo, sosyal ka, matapobre ka, di ka namamansin. Pakingitian ngayon katabi mo, pansinin mo ngayon. Sabihin mo, mabait naman ako, namamansin naman ako. Kala mo lang, suplado ako, hindi, mabait ako. Amen. At lahat nga po ng mabait, pumalakpak para sa Panginoon. Lahat ng hindi suplado, hindi matapobre, hallelujah, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Pray for unsaved brothers and sisters. My heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Romans 10:1. Iyak mo sila sa Lord. Iyak mo sila sa Panginoon. Kung yung nanay mo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, itaangis mo yan sa Diyos. Kung yung tatay mo hindi mo pa nadadala sa Panginoon, ipagpasting mo yan sa Panginoon. Kung may mga mahal ka sa buhay na hindi mo pa nadadala sa paanan ng Diyos, itangis mo yan, iiyak mo, ipag-ayuno mo, at gagawa ang Diyos ng paraan para sila makakilala sa Panginoon. Can we say amen for that? Amen! Ano pa po? Share Christ intentionally, kapatid. Sabi nga sa katabi mo, share Christ. Share Christ intentionally. 1 Corinthians 9:22, basahin po natin, I have become all things to all people so that by all possible means, I might save some. Mag-isip ka. Gumawa ka ng mga strategy. Pag-usapan nyo mag-asawa. Pag-usapan nyo magkaibigan. Pag-usapan nyo, paano ba? Pag-usapan nyo magkatipan. Pag-usapan nyo magnanay, magtatay. Ano ba gagawin natin para maka-reach out tayo? Para makadala tayo ng mga tao sa Panginoon. Kami po, magtatay, pinag-usapan namin yung waiting shed sa aming subdivision. Diyan kami magsishare ng Word of God. Kapag pumupunta kami sa mall, magsishare kami ng Word of God. Amen. Pag-usapan nyo, anong strategy, anong paraan para itong mga taong ito madala po natin sa Panginoon. Konting tip, pakisabi po, konting tip. Konting tip po sa pag-i-invite, sa pagyayaya. Kasi minsan yung tao, kahit kailangan niya ng palay, kung babatuhin mo ng palay yung manok, anong mangyayari? Kahit gusto ng manok yung palay, pero pag binato mo ng palay, what will happen? Lalayo yan, tatakbo yan. Ang daming Kristiyano, ganyan. Binabato nila ng Word of God yung tao. Kasalanan yung ginagawa nyo. Kasalanan yan. Ang dami kayong bisyo, may mga Diyos-Diyosan pa kayo. Wag ganon. Lalayo po yan. Hindi pwede, sabi dito sa talata, kasalanan yung mga ginagawa nyo. Sabi sa Biblia. Wag ganon. Dahan-dahan ka lang. Amen? Amen? Dahan-dahan. Hindi pwede yung gagamitin mo kagad yung Biblia tapos itatapat mo sa kanila, masasaktan yun. Meron pong isang Christian group sa isang probinsya, ang ginawa nila, pinagbabasag nila yung mga ribulto, yung mga Diyos-Diyosan sa plaza. Ano pong nangyari? Di nagalit yung mga tao. Hindi na sila makapenetrate, hindi na sila makashare ng Word of God. Oo, biblical naman yun. Oo, tama naman yun. Pero ilalagay mo. Gagamit ka ng wisdom, gagamit ka ng strategy. Tama po ba yun? Amen? Ang pinaka-simpleng tip ko po sa inyo, dahan-dahanin nyo. Alam nyo po, ang nakaraan po, nag-viral po ito, yung pistachio cake ng Contis. Nag-viral po yan. Nakabili na po ba kayo? Pag bumibili kami, lagi kaming nauubusan. Ubus na, out of stock. Pero bakit yung mga tao gustong-gusto yan? Bakit ang tao, kahit mahal,
Kahit pricey, maliit lang siya, pero yung mga tao talagang pumipila. Gustong gusto. Pakisabi po, strategy. Tamang pagpopromote. Napakahusay ng marketing strategy ng pagpopromote. Sa tingin ko po, sa pag-i-invite sa tao, ganon din po dapat gawin natin. Kailangan maganda yung presentation, maganda yung pagpopromote, dahan-dahan. Amen po. Masama daw po magyabang, pero alam niyo po ba, pinayagan tayo ng Diyos magmayabang. Masama ang magmayabang, yung ipagyayabang mo yung sarili mo, ipeplex mo yung sarili mo, ipagyayabang mo, gwapo ka, magaling ka. Wag! Pakisabi sa katabi, wag. Wag. Wag kang magmamayabang. Pero, may isang pagmamayabang na tama, na pumayag ang Diyos. Basahin nga natin yung Biblia sa Galatia 6:14. Ano pong sabi diyan? But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Hindi ako pinapayagan ng Diyos, sabi ni Pablo, na magmayabang. Pero, ang ipagyayabang ko, yung krus ni Kristo, yung kabutihan ni Kristo, yung ginawa ni Kristo sa aking buhay. Amen. So once na nag-i-invite ka, napakaganda po, i-share mo yung kabutihan ng Panginoon. Share mo paano ka pinagpala ng Diyos, kwento mo paano ka binago ng Diyos, kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Unti-untiin mo, para kang nagtitinda, nagpo-promote, nag-share ng isang product na may strategy. Amen. Hindi pwedeng biglaan, kundi parang pagkain na unti-unti mo sinasabi sa tao, ay, alam mo, sarap yan. Ganun lang, sarap yan. Nakaka-addict yan. Grabe, ang sarap yan. Sakto lang yung tamis. Pati yung mga pinatuyong rosas, nako, edible, pwedeng kainin, ayos yan. Inuunti-unti mo, ganun din ang pag-share sa tao. Pag-aakay sa tao, dinadahan-dahan po natin sila. Pwede mong sabihin, alam mo, grabe, sa church, okay sila doon, sarap kaibigan ng mga tao doon. Dahan lang. Iba samahan doon. Talagang masaya. No, di ba? Unti-unti mong isinishare. Natutuwa ako sa mga kapatiran na nagpo-post sa social media. One way po yun ang pagpo-promote ng gawain. Unti-unti mo pinapakita. Mga maiiksing patotoo, maiiksing pictures, videos, maiksi lang. And then unti-unti. Pag halimbawa kasi yung tao, para bang sabik na siya sa sinasabi mo, sabik na siya sa ikinukwento mo, ay pag niyaya mo yun, madali na yun. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Meron pong isang aso po na umiiyak. Talagang umiiyak siya kasi pinabayaan na siya ng kanyang owner. Umiiyak siya dahil napakahigpit ng kadena na nakatali sa kanya at halos nakahang na siya. Sugatan po siya at payat nga. Iba ho kasi yung pet owner at saka iba rin po yung pet lover. Sino po dito yung pet lover? Mga pet lover po yan. Iba ho yun. So, meron pong isang tao ang naglalakad, tapos narinig niya may umiiyak. Iba kasi pag pet lover ka eh. Pag napadaan ka na sa ganyan, nakukonsensya ka. Naaawa ka. Para bang hindi pwedeng wala kang gawin. Nararamdaman mo yung sense of accountability na kaya ka pinadaan ng Panginoon doon para maging instrumento. So nakita nung lalaki yung kalagayan ng aso, awa po siya.
payat, sugatan, nagdudugo, halos nasasakal na siya. Ang ginawa po niya, pinuntahan niya po yung owner, sabi niya, i-adapt ko na lang itong aso mo, kawawa naman. Alam mo, masungit yung yung may-ari. Kung gusto mo i-adapt yan, bayaran mo. Bayaran mo. So sa madaling salita, binayaran po niya sa malaking halaga. At ginawa niya, dinala niya yung aso sa animal clinic. Hindi siya, parang hindi siya mapalagay kasi, parang hindi kaya ng kanyang konsensya. Dinala niya kagad sa pinakamalapit na animal clinic. Sabi niya, Dok, pakigamot. So, ginamot, yung suga, tinahi, pinaliguan, pinagroom, pinakain. Sa madaling salita, inalagaan po niya, inuwi niya sa bahay hanggang sa nakarecover po yung aso. Yung aso po, noong una, parang wala nang tiwala sa tao. Parang aloof. Yung una parang ayaw niyang magpapit. Pero nung naramdaman niya yung pagmamahal. Sino po dito naramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon? Nung naramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos, naging maamo po siya. Nawala yung pagiging wild. Nawala yung lahat ng sama ng loob niya sa buhay. Amen. Tayo po parang ganyan din po tayo. Naalala niyo po, parang ganyan din tayo. Sa kamay po ng dyablo, pinahirapan din tayo ng dyablo. Ang dami niyang binigay na sugat sa atin. Ang dami niyang binigay na sakit. Nilublob niya tayo sa kasalanan. Pero salamat, ang Panginoon gumamit ng mga tao para mag-share ng gospel sa atin. Amen. Salamat, may mga taong nag-sacrifice. May mga taong nagbigay ng oras sa atin. May mga taong gumastos para makapunta lang tayo sa church. May mga tao pong ganon. Nagbigay ng time, napuyat. Binigyan tayo ng pagmamahal. At salamat, dahil binayaran ni Kristo sa krus yung ating pong mga kasalanan. Amen? Binayaran ni Kristo sa krus ang lahat ng ating sala at pinagaling po tayo ng Diyos. We are healed. We are blessed. We are saved. Hallelujah. As I end, ito po, picture na yan ay picture po ng mga kaibigan kong pastor. Ito pong nasa kanan ko, kaklase ko po yan sa Bible School, si Pastor Richard. Yung pong nasa kanan, pangalan po, ano kaya pangalan? Pastor Richard din. Parehas Pastor Richard. Pero ito pong nasa kanan ko po, si Pastor Richard Bacunawa. Siya po yung kauna-unahan din po namin mga tao na nasyaran po namin dito sa Silang. Saan po namin siya nakita ni Sister Chris? Sa Silang Municipal Jail. So habang nagba-Bible study kami sa palengke, sa mga bahay-bahay ng mga kapatiran, nagba-Bible study din po kami sa Silang Municipal Jail, sa bilangguan po dyan sa Silang. Doon po yan dati nakakulong si Richard Bacunawa. Yung iba pong mga pag-aaral na tinanggap ko sa mga training, sa mga seminar, ang sabi sa amin, kapag nagsisimula ka magtayo ng church, magsimula ka sa mayayaman. Pag nagsimula ka sa mahirap, wala kang kakainin, walang support yan. Pero kami ni Sister Chris, iba po yung inilagay ng Panginoon sa puso namin. Sabi namin, Lord, magsisimula kami sa mga mahirap. Magsisimula kami magtanim ng Word of God sa mga nasa bilangguan, sa mga nasa matinding kahirapan ng buhay. Kasi diyan po namin makikita kung talagang tinawag mo kami. If you really called us, oh God, baguhin mo buhay ng mga taong ito. Pagalingin mo sila. Iahon mo sila sa kahirapan. If you really called us, give us a clear confirmation. I-confirm mo sa amin. Kasi hindi kami mangangahas maglingkod sa iyo if we are not called. Mag-aaksaya lang kami ng panahon. Galing kami Manila, pupunta kami dito. Kung hindi mo naman kami tinawag, di sayang oras, sayang buhay, sayang panahon. Mas gusto po namin, Lord, ng sign.
na kung talagang tinawag mo kami, magbago ka ng buhay, magpagaling ka, magpala ka ng mga tao. And look what happened. Si Richard Bacunawa, pinalaya po ng Diyos. Amen? Binago ng Diyos ang buhay. Ngayon po, nagpapastor. May maayos po ng pamilya. Pinagpala ng Diyos. Gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, yung mission po natin, hindi pa po tapos. Hanggat buhay pa tayo, hindi pa po tapos yung mission natin. Amen. Hanggat humihinga tayo, hanggat malakas tayo, sa totoo lang ngayon po, pinagpala na tayo ng Diyos. Kung dating naghihirap tayo, nagmi-mission tayo, di ho ba dapat mas mag-mission tayo? Ngayon na pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Kaya hindi tayo titigil na mag-akay ng mga tao sa paanan ng Diyos. At kung agree po kayo dito, can we say Amen? Amen. Pakisabi sa katabi mo, magmi-mission tayo. Mag-aakay tayo.